Nagsimula ang lahat makalipas ang 13 taon mula nang mamatay sina Sisa at Elias. May isang bapor na kung tawagin ay Bapor Tabo na naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Laguna. Ilan sa mga sakay nito ay ang mag-aalahas na si Simon, Basilio at Isagani. Nang makarating si Basilio sa San Diego ay dinalaw niya ang puntod ng kanyang ina sa libingan ng mga Ibarra. Sa di inaasahang pangyayari ay nagkita sila ng mag-aalahas na si Simon. Nakilala niyang ito ay si Crisostomo Ibarra na nagbabalat kayo. Samantala, habang ang Kapitan General ay nagliliwaliw sa Los Baños, ang mga mag-aaral na Pilipino ay naghain ng isang kalinga upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Hindi ito nagpatibay sa kadahilan ng ang mga pari ang namamahala dito. Sa gayon ay hindi sila magkakaroon ng karapatang makapagyari sa anumang pamamalahad ng nasabing akademya. Muling nagkita si Simon at Basilio at muli niyang hinimok ang binata na umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at manggulo sa isang pulutong nasa pilitang magbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit hindi nangyari dahil ng panahong iyon ay binawian ng buhay si Maria Clara. Sa kabilang dako, ang mga mag-aaral naman ay nagdaos ng isang salo-salo sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Ito ay sa kadahilan ng masama ang kanilang loob dahil sa kabiguang maipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Sila ay nagkaroon ng talumpati sa loob ng Pansiteria kung saan tahasang pinuligsa ng mga mag-aaral ang mga pari. Nalaman naman ito ng mga praile. Kinabukasan, ang mga pinto ng universidad ay natagpuan ang mga paskin na naglalaman ng mga pagtulisa at paghihimagsik. Ibinintang ito sa mga kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay ipinadakip ang mga mag-aaral at nadamay sa mga kinidnap si Basilio. Labis itong ipinagdamdam ng kanyang kasintahan na si Julie. Sa Kabanata 3 ng El Filibusterismo na may pamagat na ang mga alamat, makikita natin ang mga salik na nagpapakilala sa mas malalim na tema ng nobela. Number 1, paggamit ng mga alamat. Sa yugto na ito, nakikita natin ang paggamit ni Jose Rizal ng mga alamat upang magbigay diin sa mga isyong panlipunan at politikal. Ginagamit niya ang mga ito bilang instrumento upang magpahiwatig ng kritisismo sa sistema ng pamahalaan at simbahan sa Pilipinas. Number 2, pagpapakita ng kalagayan ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga kwento at alamat na ibinabahagi sa kabanata, ipinapakita ni Rizal ang mga suliranin at kahirapan na kinahaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng mga Kastila. Binibigyang diin niya ang mga abuso at pang-aapi na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayan.